Maayong buntag kaninyong tanan, daghang salamat sa inyong mga pagtambong niini mga orasa. Tungod kay atong pagkahisgutan karon ang dakong problema sa atong kumpanya, kini ang paggamay sa supply sa dahon sa kangkong tungod sa kainit sa panahon. Unsa ka ang atong angay buhaton para magpabilin gihapon ang atong supply na kangkong chips? Sir, sumala sa akong hibaw-an ang kaning kangkong mamahimong daghan ang atong maani sa buwan sa Septembre hangtod sa Pebrero tungod sa pag-uwan-uwan maong dali ra ang pagtubo sa atong kangkong. Sir, unsa ka ang angay natong buhaton karon natin ginit? Guys, pwede mo maka-suggest og alternative way para makapagpadayon gihapon ng atong negosyo, which is ang kangkong chips. So good morning everyone. Ang ako ang masuggest ra pod no kay mangita taog kanang greenhouse nga maka-provide nato sa mga leaves. So like China no, maka-provide sila nato sa atong mga needs nga plants or leaves kay because of their greenhouses, then maka-import sila nato sa atong mga need nga supply gikan sa ilahang country. So, adto na ta magkuha og kanang mga raw materials sa China. So, kung dito ta magkuha og raw material, so syempre mas mudako jud ang atong kanang mabayran. So, bisag mudako atong mabayran, need jud gihapon nato i-sustain ang atong price atong product. Kanang igo ra nga makaginansya tagamay. So, intact gihapon ang quality sa product o the same price lang gihapon ang atong ibaligya sa atong customers. Walay mausab. So, thank you so much guys. Hope that maaksyonan dayon nato ang atong mga problema, and goodbye and have a nice day. After the meeting, one of the employee kay nangita og mga greenhouse sa China nga maka-provide sa mga raw materials para sa kangkong chips. O nangita pod og mga alternative na greenhouse in case na dili maka-provide ang main nga suppliers nga ilang nakitaan. After checking the particular supplier kung legit ba sila or nindot ba ilang feedback from other manufacturer nga ilang gisupplyan, so diri na sila naka-decide nga mo order. So before ang supplier ni send sa raw materials, nag-update siya sa company nga for delivery and out na ang mga raw materials, and nag-remind pud ang supplier nga dapat updated sa trackings, information, and delivery status sa mga raw materials. So, before maabot sa Philippines, ang mga raw materials from China nga gi-import, is ready na ang mga regulations like custom permit, import permit, mayor's permit, and etc. para makasulod ang mga raw materials sa country. About atong nagkwanta o kanang kita nag-supply sa atong product o katong mga raw materials sa atong gamiton para sa atong product, so sa katong greenhouse nga nasa China. So mabat pa atong solution karon kay nanako ko suggestion na makatabang nato para mulambo niya ang atong business na magbuhat ta o kanang mangita ta og mga reseller para sa atong product para mas dako ang atong sales o para mas mailhan sa atong mga consumer atong product. Nindot imong idea kay para magita ta sila sa mutaas ang atong sales, di ba kaya na So, kani mag-present na tayo sa kanay collaboration ay kanang mangita o kanang ang atong mga kauban is mangita o kanang resellers. So, mangita kaya ta og kanang mga resellers sa Nice idea para sa umabot na panahon, hindot ang atong sales. Sige. Ano siya? Okay na siya. Next ato. Kana. Next. Kana. Perfect. But before that, ato sa nang i-check ang iyang background kay basic scammer ba na siya, mumutmut ba na siya kay para
Para dito ang atong transaksyon, huwag mahita po mga pagpangilan. So, good afternoon everyone. Salamat sa inyong mga pagkakabong din sa kita. Tungod kay gusto ko magpasalamat sa inyo sa inyong mga pagkakabong. And first of all, ikuha ko na ako kay para mag-resale sa abang kumpanya, which is ang Katong Chips. So, usap sa nato ka ng kuhaan na lang atong kuhaan. Gusto naman kapirmahan ninyo ang among kuhaan, ang among contract para easy paghandong sa inyong pagbuhat sa among kumpanya. So, nahuman naman ang atong sabot. Gusto lang ako papirmahan ang atong contract para maipapog reseller sa among kumpanya. So, congratulations guys. So, guys, meeting adjourned. Congratulations. After sa collaboration sa mga distributor, nag-check ang supplier sa inventory management
kung makasupply ba sila sa each reseller, maka-provide on time, dili mahutdan og stock, o gitarong pod ang pag-inventory para dili magkuwang or magsubra. This scene, he compared the performance, processes, and practices of different resellers within the same organization. After evaluating, he comes up with a decision that is best for all. So we're gathered here, guys, for our sales, tagas na sales tayo mga performance sa business. So we have here the highest sell with Odin and the second is Mr. Dudukol and the Tutay which is Christine and Diane. So let's round of applause to Mr. Ivan Odin. Kamu doa kamayan mo sales karon mo na mangayo mo idea may mali kung sa strategy anong nita iya play. Tungod sa pag-challenge sa supplier sa mga reseller, kadausan nila kay naghuna-huna og mga strategy nga makatabang nila para magpadako ilang sales para sa sunod na month ug para sa mga umaabot pa. What if magpupost ako ng product ko sa Facebook para naman mag-boom, tsaka para naman makita ng mga tao. I'm posting Hi sir, good afternoon. Baka gusto niyo po tikman sir, na binibenta po ang kangkong chips. How much is that? Ano lang po, 70 pesos, mura lang. Okay, sure. Sir. Salamat po. Hi, Mama and Sir! Naatay kangkong chips. Only 50 pesos naatay. Duha ka flavors which is ang cheese o sour and cream. Excuse me, sir. Pwede mo na ka-disturb kanila, sir? Nako'y baligad na ni sir na nako'y kangkong chips. Kasi dinahan mo. Nako'y tulo ka flavor na ginagawa niya, sir. Ano siya, sir? Na-ay salted egg, na-ay cheese, o sour and cream, sir. Babe, bilan mo nga ako, babe. For the food, sir. Magkano? Abi, peso. Babe, bilhin mo nga ako, babe. Good evening mga ma'am sir, natakaroon din nag-live balik para ipakita ang kangkong chips na nilain yung flavor mga ma'am sir na ni sour and cream and salted, also cheese food. Sir, good evening, sir. Basin gusto ka model sa mga kangkong chips, sir. Thank you. You're welcome, sir. Sir, basin gusto ka model sa mga kangkong chips, sir. Tanawan na model. Thank you, Welcome, sir. So sa mga video nakita nato kung unsa ka competitive ang mga reseller sa pag-sale sa ilang product which is the kangkong chips.
So, sa functional benchmarking, i-compare na mo among business sa business ni Josh Mojica, which is iyang kangkong chips is sikat karon. Nagkuha sad mi og idea sa kung giunsa niya pag sales iyang product, so ma-adapt pud namo sa among business. Kangkong Chips select benchmarking partners within the snack food industry known for their efficient production and distribution processes. They choose Kangkong Chips by Josh Mojica, a competitor owned for its streamlined manufacturing operations, and Transportify, a logistics company recognized for its effective distribution network. Kangkong Chips focuses on benchmarking its kangkong production process, including raw materials, sourcing, slicing, frying, seasoning, packaging, and distribution logistics. Collects data on its own production and distribution processes such as raw materials, usage, production cycle times, packaging efficiency, transportation cost, and delivery timelines. They also gather data on Kangkong Chips by Josh Mojica and Transportify processes through industry reports, supplier interviews, and analysis of operational metrics. After gathering data, Kangkong Chips analyzes on its productions and distribution metrics and compares them with those of Kangkong Chips by Josh Mojica and Transportify Logistics. They identify areas where their processes can be optimized, such as reducing production downtime, minimizing packaging waste, improving transportation routes, and enhancing delivery speed. In order for our product to grow, we need to find or to gain some information from the other country so that we can benchmark their way of selling their products that can help our business to be known to the other countries.